Kabanata 21, Screw. Bakit? Padadapain mo ako kung inulit ko? Sumulyap ako kay Tunying, ang tanging kasama ko ngayon at ang may-ari nitong coffee shop na pinagtatrabahuhan ko. Mumisi ako at tumingin sa mga tasang pinupunasan. Katatapos ko lang siyang bantaan na huwag akong gulatin pero ginawa niya pa rin ngayon. Alam na alam niya kung ano ang sasabihin ko. Gusto ko yan, he teased. Nakadapa ako at ikaw, gusto mo? Baling ko sabay subok ng lapit sa payatot kong boss. Talaga? Gusto mo? Tumawa siya at agad umatras bago umiling sa akin. Maganda ka pero pasensya na. Hinawakan niya ang kanyang puso. Ang puso ko'y para kay Cliff lang. Umirap ako at nagpatuloy sa ginagawa sa counter. Alam kong iyan ang sasabihin ni Tunying. Laging hanggang biro at panunuya lang sa akin kahit na ang mga unang araw ko rito. Dahil lagi ang puso niya para sa minamahal niyang si Cliff lang, na lagi namang hindi siya pinapansin noong supladang iyon. Mahigit 2 taon na simula nang una akong tumawag kay Mami. 2 taon na rin ang lumipas simula nang nagkita kami sa isa sa mga abandonadong properties ng mga Graciano hindi kalayuan sa Lucena. Since then, I have been living alone, without a friend or any acquaintance in every remote area I can find. Iyon ay habang pinapaimbestigahan ni Mami kung tama ba ang hinala niya na may nagpapatay sa akin kaya nangyari iyon sa airport. A few months ago, the investigators finally told her that they couldn't find any enough evidence to say that my life was then at stake for any death threat. Hindi rin naman maipilit ni Mami dahil hindi niya pinaalam sa mga investigador na hindi ako ang katawang nakuha nila, na buhay pa ako. Imbes na sabihin sa kanila iyon, mas ginusto ni Mami na ilihim na lang muna, lalo na't hindi siya kumbinsido sa naging resulta. I would want to go back to Manila, heck with the death threats or any hard killer to kill me. Kaya lang, isa sa mga naging magandang dulot ng pagkamatay ni Felicia Valerio ay ang tuluyang pag-uwi at pagsasabi ng dati-rati pang abogado at matalik na kaibigan ni Lolo. Apparently, the rumors were true. I am filthy rich and there was a specific clause. I couldn't touch the money until I'm 23 or married. Both, I'm not then, and even as of the moment. Marami ang nagbigay ng pera sa amin. Wala ni isang kusing na tinanggap si Mami kahit pa noong hindi niya pa alam na may pera ako. She would rather starve herself until the end than take money from people. The Larrazabals, who she liked at first, were blamed for my death. She blamed them na kung hindi sana ako pupunta ng Ormoc, hindi mangyayari iyon. Na baka tumakas ako o nagpatiwakal dahil ayaw na ayaw ko ang magpakasal kay Dean. The Riagos, who willingly gave money, of course she disliked them even before I died. The Lopezes, she knew I was made an outcast in school so she didn't want anything to do with them too. Hindi siya tumanggap ng pera kahit kanino noong nagluluksa siya at walang-wala sila ni Atticus. For some reason, I felt a pain in my chest when I heard all her stories. I realized then that although Mami is materialistic and not very kind, she loved me like her real daughter. Ilang buwan ang lumipas, nalaman namin na may pera ako galing sa mga Graciano at makukuha na iyon dahil patay na ako. Mami didn't want the money, even when Atticus wasn't very well anymore. But it was me who realized what I should do at that moment. Kailangan nating ipagamot si Atticus. Alam kong ayaw ng pride mo, Mami, pero ayos lang sa akin na huwag nang bumalik ng Manila para lang umayos si Atticus. Can you hear yourself, Felicia? Ayos lang ako rito, Ma'am. Mamuhay na lang tayo ng tahimik at simple. Kaya ko na ang sarili ko. Paano ang pag-aaral mo? Paano ang mga pangarap mo? Sa lahat ng nangyari sa akin, tingin ko ang isa sa pinaka-importante sa buhay na ito ay ang pahalagahan ang mga taong mahal natin. Marami akong pinapahalagahan noon pero na-realize kong malalaman kung sino ang tunay na nagpapahalaga sa akin kapag nagkakaproblema na. Sad to say, my friends left me when problems surfaced. The only ones who stayed are my family, Mami and Atticus. Kaya sila na lang ang dapat na pahalagahan ko sa ngayon. 1 taon siguro akong palipat-lipat, mag-isa at walang kakilala sa mga lugar na napupuntahan ko. I made up names, disguises,
while Mommy was in the process to investigate about my death and the possible murder angle. Hindi na ako naghirap sa pera. Nabuhay ako ng walang trabaho, palipat-lipat man ng lugar. Maayos na pinangasiwaan ni Mommy ang natitirang mga ari-arian namin kasama ang perang natanggap galing sa akin. Surprisingly, she did a good job. I can't say that she isn't a big spender anymore, but she now thinks about the money. Minsan, tsaka na lang siya bumibili kapag may kinita na ang pag-i-invest niya sa pera ko. Somehow, I'm pleased. I'm actually loving it that I gave her that responsibility. O baka rin ang sakit ng 6 na buwan na inakalang pagkamatay ko ay naging dahilan ng pagbabago niya. Sasama ka mamaya sa plaza, sa baile? Hindi na, uuwi na agad ako pagkatapos dito. Lumapit si Tunying sa akin, kasing tangkad ko lang at halos kasing payat ko rin. Ito ang unang trabaho na kinuha ko pagkatapos ng ilang taon. Natanto kong nakakabagot ng manatili sa tinutuluyan. Lumalabas lang kapag may bibilhin o di kaya'y aalis sa probinsya. Now, I actually like working, even when it's just here in a small coffee shop, usually filled with travelers. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ako ng dahilan para magtagal sa isang lugar. Hindi lang dahil may ari-arian kami rito, kundi dahil na rin nagkaroon ako ng pinagkakaabalahan. Uuwi? Ano bang ginagawa mo sa tinutuluyan mo at parang lagi kang atat umuwi? Magpapahinga? Sabi ko, walang ibang palusot. Anong masaya roon? Nagtaas ng kilay si Tunying. Masaya ang matulog at magpahinga, Tunying. Humiga sa malambot na kama at tuluyan ng umidlip. Seryoso ka ba riyan? Noong pista din, ang saya-saya sa bawat korte, pero ikaw, nagmamadaling umuwi. Tinanggihan mo rin ako noon ah. Nagbuntong hininga ako at muling nilingon si Tunying. Tapos na ako sa pagpupunas ng mga baso kaya binaba ko na ang tray at unti-unting inayos sa lalagyanan. Nasanay siguro ako noong nag-iimbestiga pa si Mami. Lagi niya akong sinasabihan na magtago-tago muna habang hindi pa nalalaman ang suspect. Ngayon, alam kong iyon pa rin ang payo niya, pero sa resulta ng investigasyon, may pakiramdam akong walang nagtangka sa buhay ko. It was all purely coincidence, and if someone really tried to kill me, they won't be mistaken just because of my jacket, my passport, and some of my things. Minalas lang talaga akong nanakawan at naaksidente. With all the stress, I was traumatized for a few months, and that was it. Ano ba kasing mayroon at bakit may baile? Extended ba ang fiesta? Tanong ko dahil katakataka nga naman nitong mga nakaraang araw, laging abala ang probinsya. Tsaka ba't mo ako ini-invite? Magsiselos na naman yung si Cliff. Di lalo kang hindi sasagutin nun. Sus, sasabihin ko naman sa kanya na magkaibigan lang tayo. Ang sama ng tingin sa akin nun kaya sigurado akong hindi yun naniniwala. Unti-unti akong ngumisi. Bago pa lang ako rito, nanliligaw na ito si Tunying sa isang mataba ngunit sexy at magandang si Cliff. Even then, I noticed how much Cliff disliked Tunying. Kaya lang, hindi marunong sumuko si Tunying. Pero oo nga pala, hindi yun magsiselos kasi hindi ka naman nun gusto. Hinuli ni Tunying ang tagiliran ko at napatili ako nang muntik ko nang mabitawan ang basong inaayos ko. Nagtawanan kami pero kalaunan sinimangutan ko siya. Ano ba? Makakabasag na naman ako ng baso rito. Ang mahal pa naman ng bayad. Tumawa siya. Hindi ko nararamdaman na namamahalan ka. Halos linggo-linggo ka nakakabasag eh. Well, I wasn't exactly used to doing household chores, but I can say that. Noong unang linggo mo nga rito, ubos yata ang buong sweldo mo ng isang linggo sa dami ng nabasag mo. May iba ka pa bang pinagkakakitaan? Mahal ang renta sa apartment dyan malapit sa mga Graciano ah. May ipon ako sa trabaho ko dati. May pag-aalinlangan ko ang pagsisinungaling. May bahay sina lolo at lola rito pero dahil luma na at nasa gitna ng kagubatan, hindi ako roon tumuloy. Bukod pa syempre sa mabubuking ako kung doon na maninirahan. Kaya lang, gustong-gusto ni Mami na tumuloy ako roon dahil mas komportable nga naman kaysa sa isang maliit na kwarto lang ng apartment. Kahit anong tanggi ko sa gusto niyang mangyari, pinagpipilitan niya pa rin iyon. She said she can't bear watch me spending my nights in a cold room. Hindi naman ganoon.
Komportable ang tinutuluyan ko. Maliit nga lang pero ayos na rin dahil mag-isa ako. Wala rin naman mag-aakala na nasa biliran ka. Not that I want you to hide anymore. Please, Felicia? Pagmamakaawa ni Mami. Nagsimula sa imbestigasyon, pagkatapos ay ang pagkuha ng pamana sa akin. Iyon ang mga dahilan ng pagtatago at ang pagpayag na magpatuloy ang iniisip ng lahat na patay na ako. Ngayon, natanto kong ayos lang din pala. Walang nawala sa akin. I'm free, at peace, and happy. When my mom and Atticus is safe and happy, then I'm content with it. Minsan gusto kong bumalik sa pag-aaral. Minsan nagtatagal ang tingin ko sa mga eskwelahan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto na ni Mami na bumalik na ako o kahit ipaalam na narito lang ako. I don't know too though. Maybe I fell in love with the simple life and the true friends I gained. A better life than what I had before. Winawala mo ang usapan ah. Ano na? Sasama ka mamaya? Ano ba kasing mayroon nga, Tunying? Bumisita raw kasi yung nakabili ng lupain ng mga Larrazabal eh. Natigilan ako at napabaling muli sa kaibigan. Umiling si Tunying. Walang-wala na talaga sila, no? Akala ko makakaahon pa at bibilhin nila yung pabalik eh. Alam mo na, ang isa sa mga isla na yan, coal mine nila. Ibig sabihin, sobrang importante iyon sa mga Larrazabal na dapat nilang bawiin. A year ago, Dean's family business got bankrupt. Kaya ako matapang nang bumiyahe ng Samar dahil pati ang mga ari-arian nila sa Ormoc ipinagbili nila para lang makaahon. I don't know what exactly happened and Mommy was less than interested with it. She treats everyone who degraded and wronged us like dirt and she's enjoying every bit of it now. Lalo na dahil may pera na kami. Pinipigilan ko siya at pinapaalala sa kanya kahit paano. May naitulong sila sa amin pero lagi niyang iginigiit. Alam mo ba ang nararamdaman ko noong inakala kong patay ka na? Hindi mo alam, Feli. Kaya ngayon, lahat ng humihingi ng tawad, lahat sila. Lalagpasan ko at ituturing na hangin. Hindi natanggal ang tingin ko kay Tunying. All I know is that Dean and his family are now staying in Manila. Almost all of their properties are sold. Nagpapasalo-salo si Governor kasi sabi, last week daw ang dating noong bumili. Hindi dumating. Kaya extended ang salo-salo at baile. Parang araw-araw. Sige na, sama ka na. Ilang lakad lang pa uwi sa tinutuluyan mo ang plaza. Ayaw mo pa. Ayoko, gagabihin ako. Madilim sa gubat. Di magmotor ka. Ang dami riyan eh. Pilit ni Tunying. Sabi ko bang maglakad ka nga? Wala akong perang pambayad sa motor. O siya. He gave up. Ihahatid kita sa tinutuluyan mo pagkatapos. Pagkatapos? Pagkatapos ng baile? Naku, madaling araw na. Opener mo ako rito. Ayos lang na tanghali na tayo mag-open? Ang kulit mo? O sige, aalis ka ng maaga. Hindi pagkatapos ng baile. Aalis ka kung kailan mo gusto. Ayoko. Makakatapid ka ng pagkain, no? May salo-salo nga roon. Makakain ka ng totoong pagkain at hindi puro dilatang kinakain mo riyan. Ngumisi ako. Parang lalo kang pumayat simula ng unang pagtatrabaho mo rito. Tinitipid mo ang pagkain mo kaya kahit na salo-salo na lang at umuwi ka na pagkatapos. This wouldn't hurt, right? Besides, the thought of food excites me. Tama nga naman si Tunying. Wala naman sigurong masama kung sumama ako kahit ngayong gabi lang. Sige na nga. Pero kung hindi ka papansinin ni Cliff, huwag mo akong sisihin ha. Tsaka baka hindi mo ko ihatid kapag abala ka na sa kanya na nakawin ko yung motor mo. Biro ko. Tumawa ang patpating si Tunying. Oo na! Pagsara ng coffee shop, dumiretso na nga kami ni Tunying sa plaza. Manghang-mangha ako dahil minsan lang mapadpad sa ganito karaming tao. Sino nga bang mag-aakala na ang dating si Felicia Valerio lagi sa mga parties, ngayon mas gugustuhin na lang na magmukmok sa kwarto at manood ng palabas. Ayoko na! Sabi ko na nilagyan ni Tunying ang pinggan ko ng balat ng lechon. Yan lang ang kakainin mo? Pinapunta kita rito para makakain ka. Kaya kumain ka ng marami. Si Tunying na pinapagalitan pa ako habang nasa pila kami ng mga kumukuha ng pagkain. Uy Tunying, pinsan, ipakilala mo naman ako sa maganda mong kasama. Ang tagal mo nang sinabi na ipakilala mo ako riyan ah. Biro, nangiilang nakasalubong namin.
Mamaya, kakain muna kami. Si Tunying sabay tingin sa akin. Dumiretso na ako sa isang bakanteng lamesa at nilagay na roon ang pagkain. Yun yung sinasabi ko sa yung pinsan ko na may crush sa'yo. Huwag kang maniniwala ron playboy yun. Paiiyakin ka lang nun. Alam kong gwapo yun pero muntik na akong mabilaukan dahil sa sinabi ni Tunying. Ayos ka lang? He asked seriously and gave me a bottle of soft drinks. Tumawa ako pagkatapos uminom. Ayos lang ako. Hindi yun gwapo. Hindi ko type. Iba ang mga tipo ko, okay? Kaya ba't ako iiyak? Siya pa ang paiyaking Korean eh. Umiling si Tunying at gulantang na nakatingin sa akin. Nagpatuloy ako sa pagkain at mayabang na tiningnan ang kaibigan. Hoy, ikaw. Alam mo maganda ka kaya ganyan ka umasta. Ang dami-dami nagkakagusto sa'yo ng mga kaibigan at kaklase ko noong high school. Pero nagsusublada ka sa kanila. Sige nga at sabihin mo sa akin ano ba ang tipo mo. Ang feeling nito? Well, gusto ko ng matangkad, I said as I mentally imagined someone. Mas matanda ng kaunti sa akin. Gwapo, matangos ang ilong, hot. Ganyan nga ang pinsan ko, kaya mag-ingat ka roon. Hindi mo ba siya nalingunan? Oh my gosh, he wasn't gwapo at hindi siya hot. Patpatin yon. Maybe it runs in your blood? Gustong mainis ni Tunying pero pareho kaming nagtawanan. Ang malas lang na sa tawanan talaga naming dadating ang pinakamamahal ni Tunying. Excuse me, dito na lang kami ng friends ko kasi wala nang ibang table na available. Pareho kaming natigil ni Tunying sa tawanan. Tumayo siya at agad nagpaka-gentleman. Sure, Cliff, marami pang upuan dito sa amin. Sorry sa istorbo. Sige na, ipagpatuloy niyo na ang usapan niyo at mukhang nagkakatuwaan kayong dalawa. Inirapan ako ni Cliff. Ngumusa ako at binagsak na lang ang mga mata sa pagkain. Hindi. Itong si Raya, trabahante at kaibigan ko lang to. Nagkakatuwaan lang kami. Kanina pa nga kita hinahanap eh. Talaga? Huwag ka nang magsinungaling, Tunying. Hindi naman kita type, kaya okay lang kung may iba ka nang gusto. Walang problema sa akin. Aray! Nagtawanan ang mga kaibigan ni Cliff. Unang beses kong narinig ang bangayan ng dalawa na ganito, sinubukan kong ipagtanggol si Tunying. Nga lang, sinabi niya sa akin dapat hindi ko nagawin iyon dahil mas lalong naiinis si Cliff sa kanya at sa akin. Kaya ngayon, tahimik na lang ako. Alam kong hindi mo ako type at kung pwede nga lang magkagusto sa iba, ginawa ko na. Kung madali lang yon, Cliff. Ang dami riyang pwede at may gusto naman sa akin. Napatingin ako kay Tunying at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Para bang sinasabi niyang ako yung may gusto sa kanya. Ang feeling nito, nakakainis. Pero syempre, hindi na ako nagreklamo dahil nariyan ang sinisinta niya sa harap. I smiled when I remembered Arturo. You lose one, gain another, huh? Pero ikaw pa rin talaga ang gusto ko, kaya... tama na yan, Tunying. Kaya ka payat kasi inuuna mo ang panliligaw. Ang isa sa mga kaibigan ni Cliff. Napatingin ako sa grupo nila at ramdam na ramdam ko ang pag-ayaw sa akin. Syempre dahil dayuhan ako sa paningin nila at ayaw pa ni Cliff sa akin. Pamangkin si Cliff ng governor at laging napapalibutan ng mga kaibigan. She's pretty popular here and everyone likes her, so it's natural for them to hate someone she hates. Nagkatuwaan na ang mga kaibigan ni Cliff. Tahimik naman kami ni Tunying. Pero nakikisali siya minsan. Hindi nga lang siya gaanong pinapansin, siguro dahil ayaw nila na nandito ako. Pagkatapos kong kumain, uuwi na ako. Ipapakilala raw ang mga business owners. Samahan mo ako Saan? Sa stage? Tanong ko sabay tingin sa walang taong stage. Hindi, dyan lang sa kay governor. Sa lamesa nila, ayun Sina Randy, yung may-ari ng enterprises, pinakilala ni Gov. Napatingin ako sa tinuturo niya. Nakita ko nga na may tinatapik ng governor ang balikat noong Randy na tinutukoy ni Tunying. Nakatalikod ang mga lalaking kausap nila, matatangkad at matipuno. Based on the maturity of their body, they may be 30s or something. Pero sa pinakamatangkad, nagtagal ang tingin ko. My lips twisted when I noticed the longer than usual black hair of the man in the middle, the tallest one. Oh, ayan, patapos na yata. Si Tunying nahinilan na agad ako. Nakita kong nagtatanguan na at mukhang patapos na ang usapan. Bago pa ako makaapila, palapit na kami sa kanila. Oh,
Si Tunying, ang governor at wala na kaming kawala. Magandang gabi, Gov. Si Tunying nahihiya pa nang akbayan siya ng matandang governor. Base sa usapan, businessman ang isang lalaki sa Ormoc. Mumingiti ako habang pinapakilala si Tunying sa grupo ng mga lalaki. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nakabili ng lupain ng Larrazabal o baka silang tatlo. Eto si Tonyo Dizon, malawak ang farm nila sa Kawayan. Kanila rin iyong pinuntahan niyong falls kanina. Ah, nakabisita sila, Gov? Oo, Tunying. At may pwesto itong si Dizon sa palengke. Ang pamilya niya may malaking grocery store doon. May coffee shop din ito. Siya ang namamahala. Marami pang sinabi si Governor tungkol kay Tunying. Imbis na makinig, bahagya akong nakaramdam ng mariing titig sa tapat ko. It was the man in the middle. At kung hindi ko lang napigilan ng sarili ko'y nanlaki na ang mga mata ko at nalaglag na ang panga. Sa ilang taon kong pagtatago, hindi ko kailanman naisip na aabot ang panahong ito. Kaya hindi ko kailanman naisip ang magiging reaksyon ko. I have buried my past and accepted that my future will be very different from what I thought I would have. I let everyone believe that it's true, I'm dead, so Mommy and Atticus could finally get my money. Hindi naging madali ang pagtanggap ng bago kong kapalaran, pero sa tindi ng pagmamahal ko sa kapatid ko at kay Mami, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na harapin iyon. But today, never in my wildest dreams did I ever think I'll meet those eyes again. This time, something is different in his eyes. He was then dark and as mysterious as the night, but tonight, it was a different kind of darkness. He was stunned. He looked so shocked. It was as if the time stopped for him. Engineer? Ang governor nang nakitang nasa ere lang ang kamay ni Tunying at hindi tinatanggap ni Hades. My heart pounded. I look different now with time, but I'm pretty sure he's stunned because he recognized me. Ano ang gagawin ko? Hindi ko alam. Hindi ko napaghandaan ito. Kahit kailan, hindi ako nakasalamuhan ng kahit sinong kakilala ko noon. Unang pagkakataon pa lang ito, kaya hindi ko alam anong gagawin ko. Should I run? And then what? Isn't it weird if I did? But what will I do? Nice to meet you. Sinalo ng kasama niya ang kamay ni Tunying. Muli kong inangat ang tingin kay Hades at nakita kong nanatili ang mga mata niya sa akin. Kahit may ilaw, masyadong madilim pa rin para kumpirmahin ko kung ano ang nakikita ko sa ekspresyon niya. What I know is that his eyes were bloodshot and his jaw was clenching repeatedly as he watched me. Ang kanyang mga mata naman ang bumagsak ngayon sa katawan ko. Ilang sandali pa bago ko natanto kung ano ang tinitingnan niya. A year ago, I tried to remove it the first time. Wala akong screwdriver nito pero nang nakakita ako sa isang hardware ng kapareha, bumili ako para matanggal na ito. I only lasted a day without it. Without it on my wrist, I feel like something is missing. Simula noon, hindi ko na tinanggal ulit ang bracelet. I smoothly angled my body and put my hand behind me. Mabilis na umangat ang mga mata niya sa akin. Mabilis din akong tumingin sa kasama niya para kunwari ay hindi ko sinadya ang pagtatago ng kamay ko. I look fine in the outside, but really, my knees are trembling and my heart is pounding so hard against my ribcage. Kung hindi lang nanginginig ang tuhod ko, kanina pa ako tumakbo. Matagal ko ng kaibigan itong si Engineer Hades, Tunying. Ang lalaki. Magkaklase kami nito sa Maynila. Nang nalaman kong bumili siya ng lupa rito sa atin, kausap na ni Tunying ang taga rito palang lalaki na kasama ni Hades. Nice to meet you. Si Hades kay Tunying, sa isang mas mababang boses pa ngayon. I stiffened. Boses ni Hades. Hindi ko makalimutan ang boses niya, pero ngayon parang may kakaiba. His voice matured too, along with his body and his face. My heart ached and I realized what is it that I've missed the most this whole time. Tunying! Si Tunying na masayang tinanggap ang kamay ni Hades. Tunying. Ulit ni Hades bago tumingin sa akin. Napatingin din si Tunying sa akin. Kung kinakabahan ako kanina, ngayon, pakiramdam ko, may himatay na ako. I have to get out of here. Ito ang staff ko sa coffee shop, si Raya. Naglahad ng kamay ang dalawang kasama ni Hades sa akin. Si Hades lang ang hindi.
How stupid of me to use my first name. Dapat ay ibang pangalan ang dinala ko. But wait, he doesn't know my name. Everyone knows me as Felicia. Ilang taon na ang lumipas, may isip niya pa kaya na may Raya sa pangalan ko? Isa pa, malaki ang posibilidad na may kamukha ang isang tao sa mundong ito, kaya pwedeng kamukha ko lang si Felicia. Nice to meet you, Raya. Nanginginig ang kamay ko ng kamayan ang dalawa. Nakatago pa rin ang isa sa likod ko. Tahimik at natiling titig na titig ang madilim na mga mata ni Hades sa akin. Kahit si Tunying na kausap ng governor ay nakakapansin na sa tingin ni Hades. Umatras ako ng paunti-unti. I saw Hades move when he saw our distance. Mas lalo akong kinabahan. Malamig na pawis ang nasa noo ko at sinusubukan kong tumingin kay Tunying. Abala nga lang ito sa pakikipag-usap. Tunying, sumasakit ang tiyan ko. Bulong ko kahit na mukhang hindi niya naririnig. I stepped back once and I saw Hades' eyes dropped on my feet. Shit. Excuse me, may titignan lang po ako sa baile. Sabi ko at hindi na nag-alinlangang umalis sa harap nila. Halos sumakbo ako nang nakalayo. Sa baile ako napunta kaya sumuot pa ako sa nagsasayawan habang kinukuha ang susi ko sa bulsa. Nanginginig ang kamay ko nang pinili ang maliit na screwdriver ang nabili ko noon. Mabilis akong nakaalis ng plaza. Hinayaan ko ang sarili kong sa gubat na dumaan patungo sa tinutuluyan ko. Hindi bali ng madilim at sinusubukan ko pa ring tanggalin ang bracelet. Shit! I cursed when I realized I can't do it. Lumingon ako sa nilagpasan kong mga puno. Madilim doon pero parang napansin kong may sumunod sa akin. Nilingon ko ang malayong kalsada. Gusto kong pumunta roon para mailawan kahit na malapit na ang tinutuluyan ko rito. I noticed a tall shadow behind me. Nilingon ko ulit iyon at nakita saglit ang anyo ni Hades. Mabilis ang lakad ko papasok palalo ng gubat at pinagpatuloy ko ang pagtatanggal ng bracelet kahit pa halos imposible. Kahit madilim, kahit nanginginig ang kamay ko, patuloy kong unti-unting iniikot ang screwdriver. I successfully unscrewed it. Kasabay ng paghawak niya sa tamang kamay at ang pagtapon ko ng katatanggal lang na bracelet sa damuhan. Anong ginagawa mo? Po, sir. Sunod-sunod kong salita. Tiningnan niya ang palapulsuhan ko. Mariin ang hawak sa akin. Nang hindi nakita roon ang bracelet, binawi naman ang isang kamay ko. Bakit? Po, sir. Then his eyes slowly drifted on mine and his lips curled cruelly. Anong kailangan nyo? He didn't speak. It was as if he's content watching my eyes. At habang tumatagal na tinitingnan niya ako, mas lalo lang akong kinakabahan. Ang nangungusap at madilim niyang mga mata ay parang hinuhukay ang kung anumang matagal ko nang kinalimutan. Sir, nagtatanong po ako. Anong kailangan nyo? Sabi ko sabay bawi ng mga kamay ko. Mariin ang hawak niya sa akin pero sa huli, binitiwan niya ako. His eyes narrowed and for the first time tonight, I saw how it was translucent. Mabilis na nangilid ang mga luha ko at kakaibang sakit ang naramdaman ko sa aking puso. It was my long-suppressed and aching feelings for him wanting to burst. You look like my girlfriend, he said silently. Ex-girlfriend? Damn it! Hindi kita kilala. Sorry, excuse me. Sambit ko at hindi na nagdalawang isip na umalis dahil sa takot na makita niya ang mga luhang bumuhos.